Mapapakamot ulo ka na lang talaga sa mga pasaway sa kalsada. Kabi-kabila ang nako-caught on cam ng mga lumalabag sa batas trapiko. Gaya na lang ng driver ng kotse sa Kawit, Cavite na hindi tumigil kahit na sinampahan na ng traffic enforcer na maninikit nang nasagi niya ang isang motorsiklo. Sa Marikina naman, sugatan ng isang lola matapos ma-hit and run ng isang SUV habang tumatawid sa pedestrian lane. At viral din siyempre ang pagkahulog ng isang bata mula sa umaandar na utility vehicle sa Pasay City matapos biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Kaya ang DOTR pinag-aaralan na raw ang paglulunsad ng isang shame campaign laban sa mga driver na pasaway. Kapag itinuloy yan, isa sa publiko raw ang pangalan at litrato ng mga abusadong driver. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, anong sinasabi ng batas tungkol sa binabalak na shame campaign kung saan isa sa publiko ang pagkakakilanlan ng lumabag na driver? Naku, medyo delikado po yata ito sa pangalan pa lamang. Parang medyo alanganin na ang dating, di po ba? Dahil kung ang pangunahing layunin ay ipahiya ang mga di umanong abusadong driver na yan, na ipalalabas ang mga pangalan at litrato at siguro may kasamang medyo maaahang na salita, baka magkaroon ng paglabag sa batas at sa mga karapatan ng magiging shame drivers na yan. Unang-una, sino bang tatargetin dito? Mga akusado pa lamang ba ng paglabag sa batas? Anong kaso? Violation ba ng mga traffic rules o kriminal na kaso sa hukuman? Tandaan po natin may presumption of innocence ang mga taong naakusahan ng isang krimen. At ang presumption na yan ay protektado ng Article 3, Section 14 ng 1987 Constitution. Or baka naman hindi pala guilty ay napahiya na sa publiko. Or kung traffic violation lamang, baka naman napahiya na ng husto at nasira ang reputasyon sa komunidad. Ito din ay maaaring paglabag ng Republic Act 10173 o Data Privacy Act of 2012 na nagbabawal sa basta-bastang paglalabas ng personal information ng walang legal na basihan. Of course, meron namang mga exception naman, gaya nga ko ito ay for public interest or public safety. Pero itong public interest o public safety na anggulo ang pangunahing objective at hindi naman ang shaming o pagpapahiya lamang para maturuan ng leksyon. Halimbawa, kung may hit and run na nangyari at kailangan mahanap agad ang salarin, well, pwedeng ilabas siguro ang picture, hindi po ba? Siguro maihantulad natin to sa mga wanted poster or announcement na minsan ay makikita natin, pero usually ang mga ito ay meron namang mga warrant of arrest. Ibig sabihin, although hindi pa naman sila nahatulan, meron ng sapat na ebidensya na natuturo na malamang ay guilty sila kaya't kailangan ipaharap sa mga korte. Kung matatandaan ninyo, nagkaroon dati ng shame campaign si dating Mayor Alfredo Lim. Iba naman ang modus ng shame campaign niya. Pinipintahan niya ang mga bahay ng mga kilalang drug pusher. Hindi umabot sa Korte Suprema ang kaso sa alam ko, pero sinabi ng Court of Appeals na ang ganitong shame campaign ay labag sa konstitusyon. Parang pinarusahan mo na ang akusado ng walang due process daw. At kung guilty man siya, ang sobrang pagpapahiya ay hindi naman kasali sa mga penalty na nakalagay sa batas. And of course, hindi lamang siya, pati ang pamilya niya at lahat na nakatira sa bahay kasi sinespray paint ang mga bahay dati ng mga supposed drug pusher. Kaya't sa ganang akin, kasuhan ng mga abusadong driver to the full extent of the law. Tanggalan ng lisensya kung talagang menace to the public. Kasuhan ng kriminal kung talagang pabaya. Pagbayarin ng danyos at ikulong. I-report ang mga pangyayari pero ang pangunahing layunin ay para huwag tularan ng ibang tao, hindi para ipahiya ang may sala. Kaya ako ipapatupad ang shame campaign, dapat siguraduhin na may legal basis at may due process. Sa huli, importante mapanagot ang lumalabag pero hindi rin dapat isakripisyo ang karapatan ng bawat isa. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw. Alam nyo na po yan. Para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.